Ayan. I'm so sorry kasi medyo nagkaroon ako ng problema sa aking charger. Okay. Ngayon ay May 19, 2025. At ang oras ay, anong oras na ba? Mag-time check muna tayo. Okay. Insaktong alas 9 ng umaga. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, hangin at ng lupa. At maraming salamat din sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, mahal ka Kingdom of God, the Lofasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga kapatid, no? Na patuloy na tumutulong, nagtitiwala at syempre sa lahat ng mga nananalangin para sa ating misyon. Okay. Maraming salamat sa inyo at dalangin ko na ang bawat isa sa inyo ay iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, maging maayos sa mga hanap buhay at ang kataas-taasan na magbibigay sa atin ng kalakasang physical, mental, higit sa lahat kalakasang spiritual. Okay? Di ko na ito patatagalin pa. Okay. Gusto kong pasalamatan ang mga mahal na kapatid na unti-unti lang nakipag hindi to basta-basta kasi masasabi ko na mga high profile din itong mga taong ito. O in fairness mas malaki pang busis niya sa akin. Okay. Sa pagkakataon ni ito, thank you so much sa lahat ng mga kapatid, no? Sa lahat ng mga kapatid na nagko-connect sa akin upang mapagtulungan ang kapayapaan sa atin. Kasi yun ang mahalaga, ang magkaroon mo tayo ng tamang ugnayan at kapayapaan sa bawat isa. Kasi kung wala tayong kapayapaan, hindi po uusad ang tamang implementasyon. And thank you so much. No need to mention. Pero thank you so much po. Okay, thank you so much sa mga iba, no, na nag-connect sa atin ngayon. Okay, hindi ko na ito patatagalin. Okay. Yung eleksyon ko, no, nakita niyo naman ang resulta, di ba? So, at least masaya ako kasi in that matter, yung mga kaguluhan na yan this is the part para talaga malinis, no? Hindi biro yung proseso na ito kasi may maraming masasaktan, masusugatan, pero katulad ng sinasabi ko, ano man ipinagkaloob sa atin ng kataas-taasan, sukatan din po ito para sa atin. Kaya dalangin ko na nawa, no, manatili ang mga paa sa lupa, no? Hindi pagmataas to, na ipagkaloob sa atin ng kataas-taasan. Okay, meron na po akong update sa inyo, no? Di ba yung sinasabi na cryptocurrencies. Okay, pag-uusapan natin ito kasi this is the part, no? Malaki kasing impact nito. Alam nyo ba na yung sinasabi lang XRP, no? Ito ay predict ng Simpsons. So, ayan. Hindi lang na-predict ni Simpsons at hindi niya lang na-reveal that behind all of that, sa taas ng technology, kasi actually even in the Bible, nandiyan naman talaga yung mga propesiya na sa mga huling araw is yung magkaroon ng mga bagong teknolohiya, mas high-tech. Pero, ngunit, subalit, datapat, hindi po na ihayag dyan na sa kabila ng lahat ng ito ay meron pong isang sistema na ito po ay i-break.
na kung saan itong mga pagbabago, no, ng teknolohiya ay kasabay din po ito ng pagbabago ng mga ugali ng tao. Okay, uulitin ko. Hindi po ito namamalayan ng iba na yung pagbabago ng habang yung technology natin is high level up, is nagkaroon ito ng effect ng pagbabago ng pag-uugali ng tao. At hindi nila namamalayan sa kanilang sarili na pag hindi mo ito makontrol, ang sarili mo mismo ang sisirain nito. Nagets nyo ba ako? O, panibago na naman ito. Okay. Meron akong paalala sa inyo. Masaya ako, no, na to make the story short, itong mga crypto is just like yung iba masaya dahil talagang sasabihin nilang kumita, pero alam nyo ba na sa lahat ng kinita ninyo magbaback to zero? Kisyuhudang billions ang kinikita ninyo, magbaback to zero ang lahat. Abangan nyo to. Sino nga ba itong mga kapatid natin ng mga OFWs? Katulad ng sinasabi ko is, na-appreciate ko naman yung iba, pero doon sa mga OFWs na nagtatanong sa akin, kasi may nangako daw kasi sa kanila na pauuwiin sila nung last. So sabi ko naman, na-appreciate ko naman kung ano yung sinasabi nila, but kung implementation, yung mga OFWs, mag-start siya ng 2027 to 2030 na unti-unting, hindi ho yan isang biyahe lang, hindi ho. Unti-unti na mag-uuwian ang ating mga mahal na kapatid na OFW. Mag-start yan 2027 to or 2030 kasi ho, naka-under of process pa po yan. At ang masasabi ko lang, katulad ng sinasabi ko is, kanya-kanya pong ipinagkaloob ang Panginoon sa atin. Meron pong mga naka-in-charge dyan, no? But the fact, meron din pong nasa likod ng mga yan. Okay? So, ito na. Meron akong mahalagang sasabihin sa inyo, and alam ko na I cannot please everybody, but we need to accept what is the truth. Okay? Na-appreciate ko at isang karangalan din sa akin na ako ang pagtanungan. Okay? Okay. Ito yon. Yung tungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi meron kasing lumabas ngayon na makakauwi siya this month of May 2025. Bilang slidiming kanuto po, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Yung mga nangyayari sa politika ngayon, that is the part of the game. Okay? Prangkahan. Okay, prangkahan tayo. Alam nyo, oras na makauwi si Tatay Digong, alam nyo ba, mas malaki, pinakamalaking banta sa kapayapaan kapag makauwi siya dito. Ulitin ko, kapag makauwi ang dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, pinakamalaking banta ng kapayapaan dito yan sa atin sa Pilipinas. Uulitin ko, kapag makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, pinakamalaking banta sa kapayapaan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Okay? Abangan ninyo, pagkaisipin ninyo kung bakit ko yan nasabi. At sa pamamagitan niyan, ang propesiya kasi ay hindi natin mapipigilan. Kung gaano kalaki ang kaguluhan, nandun din po ang kapayapaan, at yun po ang magiging simula para ma-implement ang dapat na ma-implement. Pagkaisipin ninyo ang sinasabi ko. Pero, ngunit, subalit, datapwat, liliwanagin ko lang.
Ito kasing nangyari sa dito sa politics, no? Why Sara Duterte ay isinusulong nila to become a president this coming 2028? Do you think sa nangyari ngayon na eleksyon kuno, do you think na next time is ang mga tao bubuto pa? Or maliwanag kasi sa sikat ng araw ang nangyari eh. Yang mga kaguluhan nila kunwari dyan is part of the game. Para pagtakpan ang tunay na issue na dapat ano talaga ang implement. Ang ganda ng kanilang mga programa but nothing happens. Why? Just because, katulad ng sinasabi ko, kung sa biblical natin pag-uusapan, no? Nandoon na yung promises ni God. Muling tatayo ang nagmumula sa lipi ni Haring David, and this is from the Lion of Judah. Huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh ang makakalaban. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan ng inyong mga ninuno dahil si Yahweh pa rin ang ating makakalaban. Itong mga nangyayari na ito, binabago nyo kasi. Diritsahan. Kaya sana wag ninyo akong ma-misinterpret. Kailangan natin himay-himayin ito. Okay? Mawalang galang na sa iba because I have a lot friends also from galing sa barn, no? Mga commanders ng MNLF and MINF. Okay. Uulitin ko. Pakinggan nyo maigi ang salita ko, ha? Itong barn, i-correct nilang ako kung mali ako kasi I am not a part or member or leader, commander ng BARM. But I have a lot of friends na sila ay mga commander dyan. Okay. BARM. Okay. Ang ganda pakinggan. As I know that it's a former of ARM. No? Autonomous Region, no? Dito sa Mindanao yan. Okay. Sabi ko nga, ako'y nalulungkot na nagkaroon ng hidwaan ang UBGM, tama ba? At itong Agila Group, itong nakarang eleksyon ko, no, na kung tutuusin, iisa lang naman ang pinanggalingan ninyo. So, maganda ang relasyon ninyo kung tutuusin, pero ano po ang nagpahiwalay sa inyo? Ano po ang naging ugat, not puno, kundi ugat? Ano po ang naging ugat kung bakit kayo na-divided ngayon? Just because of geopolitics. Ulitin ko. Just because of geopolitics. Okay. Si BARM na dating ARMM, kung hindi ako nagkakamali, ay ito ay pinamunuan before, no? Ni Maas. Si Maas, siya po si Sir Miswari. Tapos yung isa, nakalimutan ko. Correct niyo ako dyan, no? Kung tutuusin, di ba sila po ay mga freedom fighter? Parang naturingan ba sila ba ng mga rebelde ba, ng mga NPA? Mawalang galang sa mga mahal nating kapatid na NPA dyan, ano? Na, okay, baka ma-misinterpret niyo ako, bakit tinatawag ko yung mga kapatid ang mga yan? Dahil po kung tutuusin, iisa lang naman tayo kung tutuusin eh. No? So ito na. Okay, baka mamaya ma-misinterpret ako, mamaya baluktutin na naman to ng iba na silidimin NPA yan. Ako sa bagay, no? Meron nga nagsabi sa akin, international terrorista daw ako, but nakita niyo naman ang ebidensya. Okay, anyway, yung mga kapatid na yan, no, ay noon, sila po ay naturingan sila ng mga bandido. Mga freedom fighter po yan. Pero, dahil sa pakikipag-ugnayan, sa peace talk, dialogue sa government natin, ay dito na po nagkaroon ng connection ang ating mga kapatid sa government natin. Proper connection, no? Ugnayan. Kung ako tatanungin, maganda sana yun eh, yung dati,
Pero nasira ito. Bakit? Sorry for my words, but I need to express this, no? Hindi sa ini-stress kong sarili ko. Maganda sana ang naging samahan ninyo noon, pero ngunit, subalit, datapwat, nasira kayo dahil sa geopolitics. Why? No? Kasi po, nawala po ang tunay na prinsipyo. Nawala ang tunay na prinsipyo ng pagkakapatiran. Na dati ay naging buo kayo, na akala ng iba, na porque, hindi ko naman pinamasama ang gobyerno, no? Na kung tutuusin, sino ba ang nagkaroon ng hindi pagtupad ng mga pangako sa bawat isa? Ito na yon, makinig kayo. Kaya nagpapasalamat ako doon sa tumawag sa akin. At sabi ko nga, I highly appreciate at marami akong natutunan. Okay. I-correct ninyo ako kung mali. Nasira dito, dito nag-umpisa nasira. Dati-rati buo yan ng mga yan. No? Pero the more na nakipag-connection sila sa ating gobyerno, the more lang na nagkaroon sila ng divided. Nagkaroon ng angasan. Ito na. Correct me if I'm wrong. Huwag kayong magagalit sa akin. Kailangan ninyong unawain. No? Nang dahil sa geopolitics na yan, nagkakawatak-watak kayo. To make the story short, sana magiging mukha ito ng kabuuan sa atin nang dahil sa politika na yan, tayo po ay nagkakawatak-watak. Nagkaroon tayo ng division, kaya pag eleksyon, may pula, may puti, may blue, may yellow, may pink. Ganun lang nangyari. Pat kung tutuusin, noong kapanahonan na ating mga ninuno, iisa lang naman ang kulay. Nagets nyo ba ako? Kaya itong pagkakataon na ito, mas makilala, sabi niyo, you are the Filipino. Diba? So kayong manggi, you are very proud that kayong manggi pag Pilipino ka. No? About sa mga accounts, brown eagle. Oh, lalaki ng mga bunga nga. Brown eagle. No? At this time, the more na magkaroon ng kaguluhan, the more na ma-identify kung ano talaga ang tunay na kulay bilang isang ikaw. Lalo na dito na namumuno sa atin na gobyerno. Uulitin ko, the more na magkaroon kasi ito na, no? The more na magkaroon ng kaguluhan, the more na mas makilala ang tunay na kulay na meron ka sa iyong pagkatao. Abangan nyo to. Abangan nyo to kasi sabi ko nga, ang tunay na kaguluhan ay wala doon sa ibang bansa. Dito mismo sa atin ang tunay na kaguluhan. Mga kapatid na mga dyan, no, sa barn na dating ARMM, ako'y nalulungkot para sa inyo no? Kasi kung tutuusin, isa lang naman kayo kung tutuusin, no? Pero dahil sa geopolitics na yan, doon nag-umpisa ho, no, na nagiging divided kayo, no? Sad to say, dahil hindi na natin maibabalik ang panahon. Pero sana pagkaisipin natin, hindi man ho natin maibabalik ang panahon, huwag natin sayangin ang mga natitirang panahon upang, hindi lang ito para sa mga barn nating mga kapatid, upang ituwid kung anuman ang mga pagkakamali, punan ang mga pagkukulang. Sana ho, hindi natin sayangin ang panahon na yon. Okay? Sana po sa araw na ito ay nawa, no, I know that I cannot please everybody, pero sana sa pahayag kong ito ay sana maghahari ang liwanag ng ating mga kaisipan. Ang XRP na yan, na to make the story short, ay gustong pagharian niya ng Amerika.
who is legitimate para magsalita sa inyo. Hindi ko kayo tinuring na mga kaaway. Ngunit subalit datapat, know your place where you belong. Know your place who really are you, America. And ang China na kapatid natin ay hindi rin po natin kaawayan. Okay? So, ang sabi nila, malaki daw kasi ang utang na loob ng dating FEM senior sa China. Mawalang galang na po, mga mahal kong kapatid. Nagkamali po kayo. Si Presidente FEM, di ba sinabi ko nga buhay siya? Sana, uulitin ko, yung kasi hindi na natin may babalik ang panahon eh, di ba? Sana yung natitirang panahon at oras sa pagkakataon na ito, maituwid, maitama natin ang mga ito. Okay? Dahil kung tutuusin, yung pagiging FEM senior kasi, kumbaga, parang trying hard copycat. Dahil yung mga programa na sinasabi, makinig kayo, mga may accounts, hindi naman ho talaga si Presidente FEM. Yan ang nagprogram. Ngunit subalit datapwat, lagi nitong tandaan, bakit niya sinabi, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Okay? Dahil yung mga inaakala ninyo na sinasabing kanyang mga accounts, kaya I Ledimin Canoto declared, huwag kayong magtaas ng kilay sa akin dahil ang mga binabanggit ko, winiwika ko, is not my own understanding or imagination. Yung katotohanan lang po. Pagdating po ng mga accounts na may kinalaman kay FEM Senior, sad to say, I'm so sorry. Because even in the sovereign court, no third party allows to claim. Okay? Kaya kahit reyna ka pa, you are the king, you are the queen, ano ka pa, sabihin mong you are the royal blood. Pagdating ng mga accounts na may kinalaman kay FEM Senior, ipagpaumanhin ninyo dahil dito nahirapan ang ating mga kapatid. Sino ang pinakamagagaling na mga bankero? No? Ng mga attorney, kahit sino pang mga CPA na pinakamagagaling dyan na nag-aral pa sa iba't ibang universidad ng mga sikat na paaralan sa ibang bansa. Pero kapag pag-usapan natin ang mga accounts na yan, maubusan na kayo ng yaman, pati yabang! Kaya ang iba sa inyo, sad to say, I'm so sorry, nandun na sa minteryo. Mawalang galang na po, mga mahal kong kapatid. Why? Bilang si Ledimin Canoto, inihayag ko po yan sa inyo. Paano nag-umpisa ang mga accounts na ito? Always remember, the Central Bank of the Philippines is formerly Banco Espanyol de Isabela II. Na noong panahon na yon ng ating mahal na dating FEM Senior, ito po ay kanilang gideclared na ito ay bankrupt. Paano mababankrupt ang isang bangko na yan? Ay, marami nag-aabang sa sasabihin ko, and they are trying the hard copycat para mag-ano na naman siya. Okay, to make the story short, meron dyan yung tinatawag na 4 na mystery box. Yung isa, actually, may mga pirma pa doon as I know, may mga pirma pa doon ang dating Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Ito po ay may kinalaman sa program ng iba't ibang bansa kung saan ito gitrade ang ating mga kagintuan. Okay. Pangalawa, ito na po yung mga tinatawag na
nagkaroon ng gold bullion mga certificate na yan. Pangatlo, ito na po yung mga humanitarianin. At yung pang-apat, makinig kayo, mga taga Central Bank. Makinig kayo. Ang pang-apat na mystery box, ito po ay may kinalaman tungkol sa royal family na yan. Ito po yung mystery box ng number 4 kasi 1, 2, 3 nabuksan po yan. No, binuksan po nila yan at hindi kayo makapagsinungaling sa akin. Pang-apat na mystery box, ito po ay napakasagrado dahil galing ito sa royal family. Ito po ay usaping pampamilya ng royal family. Ito pong 4 mystery box, pang number 4 mystery box, ito po ang dahilan kung bakit umikot ang dating FEM senior. Nag-ikot siya kung saan-saan at naghanap siya ng mga babaylan, ng mga spiritual at dyan din po nag-umpisal kung bakit nagkalat ang mga spiritual na yan. Dito po nag-umpisa, dito sa number 4 na mystery box. Naghanap siya ng iba't ibang mga magagaling na babaylan hanggang nakarating siya dyan sa may Sacrifice Valley. But for me, hindi ko sinabing banal ako. Hindi ko sinabing spiritual ako, ganito ako, ganyan ako. Kung talagang totoong makadiyos tayo, kung alam ninyo na may mali doon sa ginagawa, dapat itinama ito at hindi ito gitolerate. Ngayon, isipin yung maigi lahat ng sinabi ko. That until now, that mystery box, no? Yan po ay may kinalaman doon sa pakipagkita ko sa isang, according to him is, without his approval sa Central Bank, ay hindi mag-move ang mga tauhan dyan. Sinabi mo yan ikaw nagsabi sa akin no? Kaya nung tinanong mo ako about sa K, the literal K, at saka syempre doon sa may, doon sa pinaka-box, basta nyo na lang ganunin nyo ako na para kung batang paslit, no? Ano ang kinalaman dito sinasabi ko about kay Digong, about sa nangyari sa atin, itong eleksyon ko, no? Ano ang, hindi nyo ba naramdaman yung effect nito? No? Hindi nyo ba naramdaman yung effect nito? At sinabi ko, inilahad ko sa inyo, all telecommunication, local or international, all radio communication, local or international, lahat ng sinasabing wavelength, kahit ito sa Meta, iisa lang po ang may-ari niyan. Naintindihan nyo ko? Tingnan nyo nangyari sa election ko, no? Nagkamali ba ako? Ako, magpaalala sa inyo, wala pang nangyari. Hindi ako katulad ng iba, saka lang nangyari, sabay claim siya. Dahil kung sasabihin na ang gobyerno nung September 2013 ay wala ng visa, yung ng gobyerno na ibinigay ng royal family, maging si FEM senior po ay pinawalang visa din po yan. Ito po, bakit hindi mo ito sinasabi? Kaya you are very proud that ganito. O yan, sinasabi, gusto kong liliwanagin, hindi po ako galit kay FEM senior. Hindi po ako galit sa kanya. Nagawa man niya ang mga bagay na yon, the time na yon, meron siyang purpose. At sa kabila ng lahat, kung ako tatanungin, bilang, kaya doon sa mga nag-o-cry, kapalang mukha mo, royal family ka, bloodline of the Lion King. Yes. Anong gusto niyo yung klaseng DNA? Gusto niyo i-DNA niyo ako with matching ganito, naka-FB Live para magkaalaman tayo. Na? Hindi ko po ini-insist ang DNA ko. Pero kung hihingiin ninyo, yung mga tamang tao lang, gusto ko FB Live para walang mekos-mekos, walang magic. Naintindihan niyo ako? Yung iba, kaya nyo bang makipag-DNA? Kaya nyo bang i-broadcast just like this? No? Dahil ako, challenge accepted. Kaya alam nyo mga mahal kong kapatid,
Hindi ko to sinasabi, pinapamasama ko ang isa nating kapatid. But this is to reveal the truth para kung may mali, ay itama natin habang may panahon pa. Dahil kahit balikan natin mga nakaraan, that is the past. Na dapat sana, yung mga mali na gawa, kung meron man, magiging lesson natin ito at magiging inspirasyon natin ito na magiging mas mabuti tayong nilalang. Hindi yung mas ilublob mo ang sarili mo sa putikan. Kung may pagkakamali, accept. Itama natin. Itama natin. Kaya kayo na nasa gobyerno ngayon, kahit magbarilan pa kayo, magpatayan pa kayo dyan, hindi ninyo makakamit ang tunay na kapayapaan na isusulong ninyo. Why? Ayan na. Mamaya na kayo tumawag sa akin. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Dahil bilang isang lidimin, hindi ko po ito inihahayag sa inyo para magbida-bida sa inyo. Kung hindi, tayong lahat ang magiging bida dito. At kung sasabihin na mayroon akong gustong i-correct meron, pagkaisipin ninyo, pagbulay-bulayan ninyo, parang awa nyo na. Kaya dalangin ko ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, katarungan ay iiral sa ating lahat. Yun bang word? Ayan na. No? So, pagkaisipin nyo po ang lahat ng aking ibinahagi sa inyo. Hindi ito para sa akin, kundi para sa ating lahat to. Hindi ito benefits lang nilidimin, kundi para sa ating lahat ito. Okay? Ayan na. Pwede ba yung may mga, mamaya na kayo, patapusin nyo ako. Ano bang sinabi ko? Antayin ninyo na ako ang tumawag sa inyo. Pakiusap lang po, mamaya na po kayo tumawag. Antayin ninyo na ako po ang tatawag sa inyo. Kasi, ayan na. Siguro si Gob ang tumatawag sa akin ito. Mamaya na kayo tumawag sa akin, pwede. Antayin ninyo yung tawag ko. Tatawagan ko kayo. No, kasi alam nyo, madaling araw pa po, meron akong ginamonitor. Ito ba yung COVID ko noon na naman, at saka yung sa nangyayari sa India. Tapos, kung pa pwede lang po, no? Wag niyo akong tawagan ng alas 4 ng madaling. Ayan na. So, yun lang po yung ko sa inyo, pagkaisipin nyo po. Pati mga religious sector, nagkawatak-watak ang mga tao dahil kanya-kanyang paniniwala. Yes, totoo yan, no? So, please lang. Sa ngayon po, sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko, no? Ayan na. No? Hindi kasi ako katulad ng iba na the great pretender. Kaya ako sa totoo lang, sabi ko sa sawa ko, we need to go back in Jensan. Kasi nagkaroon ako ng grabing allergy ng aking skin. No? Tad po ako ng allergy ng aking skin. So, ganun siya. No? And salamat na lang kahit paano may dala akong cetirizine, no? So iba, no? Nagpa-BP naman ako, okay naman. Nagpaano naman ako ng okay naman yung sugar ko. So naalala ko na naman si Kuya Emmanuel. But anyway, mga kapatid, dalangin ko kaya mga kapatid ng mga taga-Barm. Kay Dato nga pala, mentionin ko na, Dato Rustom, dyan sa may Palimbang. Hoping na makarating ako ulit sa inyo. And thank you so much sa inyong mga kapatid na mga commanders, no? Na nandoon, nakita ko yung kung papaano kayo nagtiyaga, no? Dahil hindi, alam kasi ng mga to na hindi ko po sila hinubog sa pera-pera system. Dato Rustom ng MNLF, Dato Rustom dyan sa may Panimbang, no, I really proud of you, no, kasi itong mga kapatid na ito nanindigan, nandiyan pa rin yung prinsipyo, dahil po itong mga to ay nakasama ko sila, nag-join sila sa akin, nakasama ko sila, hindi po sa pera-pera system, kung hindi
prinsipyo at panindigan ang naging ugat kung bakit itong mga to ay, at saka sa lahat ng mga kapatid dyan, no? Katulad nila, sila kapatid na Chitlin Gelera, no? Itong mga kapatid na ito, naging kasama ko sila, hindi dahil sa mga pangako ng kapera-pera system o pera-pera system na pag mag-ano kayo sa akin, ang magiging posisyon mo ay general, maging ganito ka, wala po. Ayan. At kahit doon po sa ina-appoint natin for advance, no? Ay wala po, alam nyo to wala akong hiningi sa inyo ni Kusing. Wala akong hiningi sa inyo at wala rin po akong hiningi sa inyo bilang kapalit na posisyon. Bagkus, ang hinihiling ko, so, yun po yun, okay? Nakasama ko mga yan, hindi dahil sa pera-pera system, kung hindi po, nandoon yung panindigan, prinsipyo, pag-asa, at yun na nga po, wala akong ibang hiningi sa kanila kung hindi maging tapat lang tayo sa pinaglilingkuran nating Diyos. Okay? Para may itama natin, no? Hindi tayo perfect, pero gawin natin ang abot ng ating makakaya para kung may mga pagbukulang mapunan, kung may mga pagkakamali itama. Huwag na tayong mamuhay sa mga nakaraan ng mga pagkakamali, ng mga pagkukulang. This is the right time para sana ay dalangin ko na lang na sa kuko ng agila lahat tayo ay makalaya. Okay? Huwag niyo sana po ako ma-misinterpret. Okay? Kasi ginagawa ko rin ang abot ng aking makakaya. Hindi po ako si Superwoman, hindi po ako si Wonder Woman, hindi po ako makapangyarihan, wala po akong kapangyarihan. Pero sa tulong ng patnubay gabay ng kataas-taasan sa ibinibigay niyang karunungan sa atin, na yung karunungan na yan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Yun lang po ang meron ako. At sa lahat ng bagay na yan ay aking ibinabalik ang kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian sa nag-iisang Alpha Power Omega. And speaking of Alpha Power Omega, ay Lidimin Kanuto, katulad ng sinabi ko, wala ko itinayong organisasyon, foundation tungkol sa mga bagay na yan at magpakalap ng mga tawag nito, ng mga form at hihingi po sa inyo ng mga registration. Wala po akong alam sa mga bagay na yan, no? Kaya kung sino man ang ma-encounter ninyo na tungkol sa mga bagay na yan, ay Lidimin Kanuto, hindi ko po yan sila mga, siguro yung iba kakilala ko, pero I am not belong to them, sa kanilang organisasyon. Okay? So mabuti ho magkakalimunagan tayo, dahil ako po ay nakakatanggap po ako ng mga pagmumura, panlalait, lalo na yung pagmumura, dahil nung isang beses isang engineer na nakuhaan siya ng 50,000, yung isa 8,000, dahil dyan sa mga form na yan, no? At yung katulad ng sinabi ko, yung may tumawag sa akin, "Ma'am, nasaan ka na?" Sabi ko, "Bakit, sino to?" "Ma'am, kami yung mga member mo sa ganito, ma'am, Cavite." "Member sa Cavite? Anong ma'am, di ba yung ganitong organisasyon?" Hindi ko lang babanggitin, ha. Tapos, ma'am, kinuliktahan kami na aming leader, ma'am, kasi darating ka raw. Oh my God! Kaya yung leader niya, hindi ko na lang babanggitin. Kaya kuya, ako'y nakikiusap sa'yo. Baguhin mo yan, kasi ang kasamaan ng tao ay may hangganan. To be honest, ranas ko po ito. Na, "Ma'am," tapos nag-video, daming tao. "Ma'am, nagantay kami sa'yo." Oh my God, paano ba ito? Wala ako, bagamat yung sinasabi lang leader, nakikipag-usap sa akin, but without my knowing, meron pa lang siyang ginawa ng ganon. Tapos siguro, halimbawa, nag-video chat kami, screenshot niya, tapos, ayan nag-usap kami ni Lidimin. Ayan mayroong utos ni Lidimin. Siguro mga ganon, di ko alam. Naranasan ko po yan. Kaya, sana naman po kuya, wag mo nang ulitin yan. Okay? Habang may panahon pa. At humihingi na rin ako ng paumanhin doon sa mga nangyari sa mga tao na yon, kasi talagang umasa sila na darating ako. Nandito ako sa Mindanao,
no? Wala naman problema sa akin dahil sa totoo lang yung mga kapatid natin, no? Katulad nila Ma'am Chitlin, no? Sila Ma'am Angelina, Miss Lidwin, pwede ka ba namin makausap? And thank you so much nga pala sa na-miss ko talaga yung super duper na pagkasarap-sarap na salad ninyo kay Ma'am Chitlin Gilera at kay Madam Angeline, no? Na-miss ko talaga so much yung inyong salad. Oh my God. I love it, no? Ano talaga yung nakita niyo naman super takaw ko diyan sa ano niyan, yung salad niyo na yan. Okay? So, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid dyan, ng mga kapatid na mga Aita, nandyan sa Sambales, no? Antayin niyo ako. Thank you so much sa invitation ninyo. Sa Isabela, thank you so much Ma'am RD and the rest leaders dyan, the great leaders dyan. Thank you so much sa inyo at sa iba pa. And thank you so much sa lahat ng mga kapatid na mga, alam nyo na nagko-connect sa atin ngayon. Thank you so much sa ating mayor, no? You are still my mayor, no? You are still my congressman, no? But mayroon iba na talagang kumbaga na sinasala pa talaga. Okay? So, nawa sa pagkakataon nito ay meron akong naibahaging naidulot sa inyo. And thank you so much din sa mga ibang mga kapatid na patuloy na nagsusubaybay at kung mayroon man akong pagkakamali ay itinutuwid ninyo. And thank you so much din sa mga kapatid na mga nag-a-advise sa akin. Hindi yung aawain mo ako katulad ng isang mayor. Inaaway mo ako, sasabihin mo agad kasi okay lang yon kasi mas nakikita ko yung pag-uugali mo. Kaya please pagkaisipin nyo ito. Pero hindi ako marunong magtanim ng ugali. Ay hindi ako marunong magtanim ng galit. Hindi lang talaga ako makalimot. Nagkaiba yon. Hindi naman ako nagkaroon ng amnesia para makalimot, pero hindi ho ibig sabihin na hindi ako nakalimot, nagtanim ako ng galit. Magkaiba po yon. Okay? So, have a blessed divine hope everyone and God bless us all. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Shukra hira lafur iya sansini ya shushika ya shud dayarawun tay shikra lafra tay shinahiya lafa. Ibig sabihin po, maging sa iba't ibang universo, ay nawa maghari ang kapayapaan sa lahat sa atin. Good morning all. Sino to? Hello kay ma'am. Sorry ha, hindi ko na ano. Hello kay Pedro Miligrito. After nito, mag-usap tayo. Joe Villasor, Beverly Sistral is Palabo, Luhico, ang haba. Watching from Libungan, North Cotabato. Hello madam. No, hello dyan sa ating mga kapatid. Elmer Fernandez, good morning. Didimin, puri na nagsugin ni mga sinugo. Thank you so much. Sino pa ba to? Okay, si Ma'am RD. Madam, good morning po sa'yo. Camera, ano to? Good morning Ma'am Lidimin ka na to. Thank you so much kay Ards. Sino to? Si Ards the second. Okay, from Bulacan. Thank you so much kay Joey Villasor, kay Carmen Toble, kay Concepcion Cañeda. Thank you so much. Sino pa to? Nasa baba. Okay, sandali lang. Okay, sa taas ako. Okay, mag-ano ko sa taas. Ayaw mag-down. O, ayan. Kay Sally Tokiro Lopez, kay Nori Salazar Mayoga, kay Nori Salas, ayan. Kay Maria Lynn De Vera, watching from Palawan. Okay, maraming salamat sa iyo kapatid. And the rest, no, sa inyong lahat. Thank you so much po.